Ano kung ang pinakamasamang gabi ng buhay mo ay talagang ang unang eksena ng iyong pinakamalaking kwento? Manatili ka sa akin dahil sa oras na matapos ito, magdududa ka sa lahat ng iniisip mo tungkol sa pagbagsak sa pinakailalim. Maligayang pagbabalik sa Tatay's True Revenge. Kunin ang iyong merienda, maging komportable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay may lahat ng pagkakataon na kumilos ng tama. Sila lang ang pumili ng mali. Mag-drop ng komento at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan mo rito. Ako si Pedro Alvarez at 14 na buwan na ang nakalipas ay may halaga ako ng 4.2 milyon piso. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Kaya, ano ang nangyari? Lahat nangyari. Sa loob ng 72 oras, ang aking kumpanya sa konstruksyon ay bumagsak dahil sa isang federal na kontrata na hindi ko inasahan. Ang aking mga bank account ay na-freeze ng mas mabilis pa kaysa sa masasabi mong due process. At ang bahay na ginugol ko ng 19 na taon na binabayaran ay nawala. Nilamon ng isang lender na hindi man lang kumurap. 72 oras. May mga grocery trip ako na mas matagal pa. Ako ay 61 taong gulang. Masakit ang tuhod ko sa umaga. Kailangan ko ng reading glasses para makita ang sarili kong telepono. At bigla, ako ay nagsisimula muli mula sa wala na may wala. Pero narito ang bahagi na talagang nakakaapekto sa akin. Narito ang bahagi na hanggang ngayon ay nagigising ako ng 3 oras para isipin. Hindi ang pera. Ito ay ang aking anak. Ang kanyang pangalan ay Daniel. Danny ang tawag ko sa kanya noon nang pinapayagan pa niya. Siya ay 34 na ngayon. Nakatira sa isang magandang kolonyal na bahay sa Naperville kasama ang kanyang asawa na si Becca at ang kanilang 2 anak. Tinulungan ko sa down payment ng bahay na yon. Hindi nagmamayabang basta inilalagay ang eksena. Kaya, nang bumagsak ang mga pader, nagmaneho ako patungong Naperville. 2 oras na may lahat ng ari-arian ko na nakasiksik sa backseat ng isang 2019 na buwit. Nang kumatok ako sa pintong iyon, hindi ako humihingi ng mansyon. Hindi ako humihingi ng limos. Kailangan ko lang ng sofa, siguro 1 linggo, sapat na oras para mag-isip ng maayos. Binuksan ni Daniel ang pinto at tiningnan ako nang parang tinitingnan mo ang isang aksidente sa sasakyan, parang naawa siya, pero talagang pinagsisisihan niyang nakita niya ito. Tatay, sabi niya habang bahagyang lumalabas na, habang ibinababa ang boses para hindi marinig ni Becca. Ano ang ginagawa mo rito? Nawala ang bahay ko, Danny. Napangiwi siya. Talagang napangiwi na parang ang salitang nawala ay pisikal na sumakit sa kanya. Alam ko, narinig ko. Talagang sorry ako tungkol doon. Ako nga. Pero hindi ito magandang panahon. Itong batang binayaran ko ang Little League registration ng 17 taon na diretsyo. Itong batang pinagtrabahuhan ko ng double contracts ang college tuition. Itong batang nagsuot ng suit sa launch party ng kumpanya ko at sinabi sa lahat na ang tatay niya ay gumagawa ng mga bagay na tumatagal. Danny, sabi ko ng dahan-dahan. Martes ngayon. Si Becca lang ay hindi talaga komportable sa ako ang iyong ama. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ko sa buhay ko. Mas malakas pa sa tawag mula sa abogado ko. Mas malakas pa sa bangko na binabasa ang foreclosure terms. Mas malakas pa sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang sapatos. Alam ko, sabi niya. Sorry, tatay. At isinara niya ang pinto. Ngayon, kailangan kong manatili ka sa akin dito dahil ito ang sandali. Ito ang sandali na nagbabago sa lahat at hindi sa paraang inaasahan mo. Naglakad ako pabalik sa sasakyan ko. Umupo ako. Tiningnan ko ang manibela ng matagal. At pagkatapos ay tumawa ako. Hindi masayang tawa. Hindi ang malusog na uri. Tumawa ako nang parang tumatawa ang isang lalaki kapag ang universo ay ginawang ganap na malinaw na may sense of humor ito at siya ay wala. Inirecline ko ang upuan, hinila ang jacket ko sa dibdib ko na parang kumot, at natulog ako sa sasakyang iyon sa harap ng isang bahay na tinulungan kong bilhin sa isang neighborhood na tinulungan kong pasukin ang anak ko. Hindi mo masusulat ang ganitong bagay. Ang mga upuan sa 2019 na buwik, Yila the Way, ay hindi ginawa para sa pagtulog. Inilalagay ko lang iyon. Sinumang nagdisenyo ng mga headrest na iyon ay malinaw na hindi kailanman nawala ng lahat.
May product feedback form sa isang lugar na talagang kailangan ng input ko. Nagising ako kinabukasan sa katok sa bintana ko. Ang unang iniisip ko ay pulis. Ang pangalawang iniisip ko ay maganda. Ngayon ay nakakakuha ako ng vagrancy citation sa neighborhood ng sarili kong anak. Ang pangatlong iniisip ko, nang talagang binuksan ko ang mga mata ko, ay ang lalaking nakatayo sa labas ng bintana ko ay hindi mukhang pulis na nakita ko. Siya ay nasa 6 na pula, nakasuot ng charcoal suit ng 7 oras ng umaga, sapatos na napakintab na siguro makikita ko ang sarili kong disappointed na mukha sa mga ito. May postura siya ng lalaking hindi kailanman tumayo sa pila sa buhay niya. Kumatok siya ulit, 3 tumpak at hindi nagmamadaling katok, at naghintay. Binaba ko ang bintana. Ginoong Alvarez, sabi niya. Kumurap ako. Ang pangalan ko ay Gerardo. Ako ang personal assistant ni Ginoong Ram Herrera. Tumigil siya, hinayaang dumapo ang pangalan. Nang hindi ito dumapo, dahil wala akong ideya kung sino si Ram Herrera, nagpatuloy siya ng walang pagkaantala. Si Ginoong Ram Herrera ay nagpatuloy siya ng walang pagkaantala. Si Ginoong Ram Herrera ay humiling ng kasiyahan ng iyong kumpanya sa kanyang estate ngayong umaga. Siya ay lubos na tiyak tungkol sa oras. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay tiningnan ko ang sarili ko. Jacket, kumot, kulubot na damit, buhok na malinaw na nag-negotiate ng sarili nitong peace deal overnight. Sorry, sabi ko. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Ginoong Ram Herrera, sir. At sino si Ram Herrera? Kumurap si Gerardo, at nakuha ko ang impresyon na ito marahil ang unang pagkakataon sa kanyang profesional na buhay na may nagtatanong sa kanya nito. Siya ay, tumigil si Gerardo na parang pumipili ng tamang salita mula sa isang napakamahal na katalog. Isang lalaking may malaking impluensya. Siya rin, natatakot ako, ay namamatay. Marahil ay may 3 linggo pa, ayon sa kanyang mga doktor. Siya ay nag-finalize ng kanyang will at estate arrangements, at siya ay humiling ng tiyak na makipag-usap sa iyo bago pirmahan ang mga dokumento. Malamig ang hangin ng umaga. Sa isang lugar sa kalye ay nag-start ang sprinkler system. Naririnig ko ang mga ibon. Normal na tunog ng Martes umaga. Walang tungkol dito ay normal na Martes umaga. Gerardo, sabi ko ng maingat. Magiging totoo ako sa'yo. Katatapos ko lang matulog sa sasakyan ko. Wala akong pera, walang bahay, walang negosyo, at ang anak ko ay tumalikod sa akin kagabi. Hindi ko kilala si Ray Herrera, wala akong ideya kung bakit gusto akong makita ng isang namamatay na bilyonaryo, at mukha akong talagang kakilakilabot. Tiningnan ako ni Gerardo ng matatag. Sir, si Ginoong Herrera ay na-inform tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan, sabi niya, at quote. Inabot ni Gerardo sa kanyang breast pocket at kinuha ang isang maliit na cream-colored card. Binasa niya ito ng walang ekspresyon. Sabihin mo kay Pedro Alvarez na ang naranasan niya ay hindi siya diskwalipika. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto kong makita siya. Binasa ko mismo ang card. Pagkatapos ay binasa ko ito ulit. Alam niya ang naranasan ko. Si Ginoong Herrera, sabi ni Gerardo, habang tinutupi ng maayos ang card pabalik sa bulsa. Alam ng malaki tungkol sa iyo, sir. At doon mismo, ay nang tumayo ang mga balahibo sa likod ng leg ko. Hindi dahil sa lamig, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa isang bagay na mas lumapa sa dalawa. Instinto. Sinundan ko ang sasakyan ni Gerardo. Isang itim na Mercedes na nagpaganda sa aking buwik ng personal na insulted sa loob ng 45 minuto sa labas ng lungsod hanggang sa lumiko kami sa Iron Gates papunta sa isang pribadong daan na may oak trees na napakatanda at napakatangkad, na parang isang pahayag. Ang uri ng puno na nakatayo na noong ipinanganak pa ang iyong lolo't lola. Ang estate sa dulo ng daan ay ang uri ng lugar na hindi lumalabas sa Google Maps. Ang uri ng lugar na hindi kailangan. Lumabas ako sa sasakyan ko. Tumulog ang graba sa ilalim ng aking sapatos. Ang liwanag ng umaga ay dumating sa ibabaw ng roofline na parang isang bagay na pinintahan. Tumingin sa akin si Gerardo sa harap na pasukan at sabi, isang huling bagay, Ginoong Alvarez. Sasabihin sa iyo ni Ginoong Herrera ngayon ang isang bagay na mahirap paniwalaan. Hinihiling niya lang na pakinggan mo siya ng buo bago ka sumagot. Tiningnan ko siya. Ano ang sasabihin niya sa akin? Binuksan ni Gerardo ang pinto. Walang ibinigay ang kanyang mukha.
Iyon, sabi niya ng mahina, ay para kay Ginoong Herrera na sabihin. Pumasok ako sa loob at wala na ang lahat ay magiging pareho muli. Kung nakarating ka na rito, gawin mo sa amin ang isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood ng hindi ito ginagawa, pero walang gastos sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat ng taos puso. Ang loob ng estate ni Ran Herrera ay ang uri ng lugar na nagpapamulat sa iyo bigla sa bawat masamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Hindi dahil ito ay showy. Iyon ang bagay. Hindi ito gold fixtures at oil paintings ng mga kabayo. Ito ay tahimik na pera. Ang uri na hindi kailangang ipahayag ang sarili. Madilim na kahoy na paneling, mga libro, aktwal na mga libro, libo-libo sa hallway lang. Ang hangin ay amoy leather at isang bagay na bahagyang floral, parang may nagputol ng sariwang bulaklak sa isang kwarto, 3 pinto ang layo, at alam na ng buong bahay. Naglakad ako ni Gerardo sa lahat ng walang salita, ang kanyang sapatos ay walang tunog sa marmol. Ang akin naman, sumisitsit ng malakas ng 2 beses. Hinatulan ako ng bahay. Tumigil kami sa labas ng isang set ng double doors sa dulo ng mahabang koridor. Kumatok ng 2 beses si Gerardo, naghintay, pagkatapos ay tumingin sa akin nang may measured calm ng isang lalaking gumugol ng dekada sa pagiging hindi mabasa. Madali siyang mapagod, sabi ni Gerardo. Kung isasara niya ang mga mata, huwag mag-alala. Nakikinig siya. Maganda, sabi ko. May iba pa? Inisip ito ni Gerardo. Huwag hawakan ang desk. Bago ko maitanong kung bakit, binuksan niya ang mga pinto. Si Ram Herrera ay hindi ang inasahan ko. Hindi ko alam kung ano talaga ang inasahan ko. Isang bagay na mas dramatic, siguro. Isang lalaking lumiit sa silk pajamas na nakakonekta sa mga makina na humihingal ng poetically patungo sa bintana. Ganyan ang itsura ng namamatay na bilyonaryo sa pelikula. Si Ram Herrera ay mukhang isang retiradong guro sa heograpiya. Siya ay payat, at maputla sa paraang walang kinalaman sa sikat ng araw at lahat sa nangyayari sa loob. Nakaupo siya sa isang wingback chair malapit sa bintana, nakasuot ng simpleng navy cardigan, isang wool blanket sa kandungan. Ang kanyang buhok ay puti at maayos na suklay. Ang kanyang mga mata, nang makita nila ako, ay matalas, nakakagulat na matalas. Ang mga mata ng isang lalaking ang katawan ay umaalis na, pero ang isip ay hindi pa natanggap ang memo. Tiningnan niya ako ng matagal nang walang pagsasalita. Pagkatapos ay sabi niya, mukha kang kakilakilabot, Pedro. Kumurap ako. Magandang umaga din sa'yo, sabi ko. May gumalaw sa sulok ng kanyang bibig, halos ngiti. Umupo ka. Umupo ako sa upuan sa harap niya. Sa pagitan namin ay isang maliit na mesa na may 2 tasa ng kape na naghihintay na. Tiningnan ko ang kape. Tiningnan ko siya. Inihanda ito ni Jerry bago siya umalis para kunin ka. Sabi ni Ram, inakala kong kailangan mo ito. Tama ang akala mo. Kinuha ko ito. Mainit pa. Hindi ko man lang tinanong. Kapag nag-alok sa iyo ng perpektong timed na kape ang isang namamatay na estranghero pagkatapos mong matulog sa sasakyan mo, iinom ka ng kape. Iyon lang ang survival instinct. Pinanood ako ni Ram ng may tahimik na amusement. Pagkatapos ay itinupi niya ang kanyang mga kamay sa kandungan at sabi, may utang ako sa iyo ng paliwanag. Marami kang utang sa akin, sabi ko, simula sa kung bakit mo alam ang pangalan ko. Alam ko pa higit pa sa pangalan mo. Inabot niya sa side table at binuhat ang isang Manila folder. Iniabot niya ito sa akin. Alam ko ang lahat, Pedro. Kinuha ko ang folder. Binuksan ko ito at tumigil ang paghinga ko. Sa loob ng folder ay ang buhay ko. Hindi bud, hindi report. Ang buhay ko, mga larawan, dokumento, records. May larawan ako sa groundbreaking ng kumpanya ko noong 2009. Hawak ang pala. Ngumingiti na parang isang lalaking naniniwala sa mga bagay. May kopya ng enrollment paperwork ni Danny sa kolehiyo na may lagda ko sa financial guarantee. May larawan ng bahay ko, ang aktwal na bahay bago ito kunin ng bangko. Front porch, flower bed na itinanim ni Maggie noong unang tagsibol na lumipat kami. Ang bahagyang crook na mailbox na lagi kong sinasabi na ayusin at hindi ko ginawa. Hindi ganap na matatag ang mga kamay ko. Paano mo ito nakuha? Tanong ko. Pinapanood kita, sabi ni Ram ng simple at kalmado. Na parang iyon ay isang perpektong normal na pangungusap.
Sa mahabang panahon, naging tahimik ang kwarto. Ram, sabi ko ng dahan-dahan, inilapag ang folder. Kailangan mong maunawaan na depende sa susunod mong pangungusap, ang usapang ito ay maaaring pumunta sa ibang direksyon. Halos ngumiti siya ulit. 39 na taon, Pedro. Pinapanood kita ng 39 na taon. Ang numero ay tumama sa akin na parang pintong binuksan sa mukha ko. 39, tumigil ako, ginawa ang math. Iyon ay ako ay 22. Wala akong anumang sulit na panoorin sa 22. Broke ako at nagfo-forklift sa isang distribution warehouse sa probinsya. Alam ko, sabi ni Ram. Doon kita unang nakita. Sumandal siya. Ang kanyang mga mata ay napunta sa bintana sandali na parang nanonood ng pelikula na siya lang ang makakakita. Pebrero iyon, sabi niya. Ako ay 38. Katatapos ko lang ng akwisisyon na nagbigay sa akin ng unang $100,000. Nagmamaneho ako pabalik mula sa hapunan. Masyadong mabilis, masyadong confident, siguro masyadong maraming whiskey kung magiging tapat ako sa sarili ko. Tumigil siya. Ang sasakyan ko ay lumihis sa daan sa Route 32 papunta sa ditch sa gitna ng gabi sa gitna ng taglamig. Tinitigan ko siya. Walang tao sa paligid. Nagpatuloy siya, may head injury ako. Hindi ko mahanap ang telepono ko. Hindi umandar ang sasakyan. Bumaba ang temperatura. Tumingin siya pabalik sa akin at pagkatapos ay may truck na huminto. May gumalaw sa gilid ng aking memorya. Luma, malabo, parang sinusubukang alalahanin ang panaginip mula noong nakaraang linggo. Lumabas ka. Sabi ni Ram, hindi mo ako kilala. Wala kang dahilan para huminto. Hinila mo ako mula sa sasakyan, inilagay sa truck mo, nagmaneho ng 40 minuto patungo sa pinakamalapit na ospital, naupo sa waiting room hanggang lumabas ang doktor, at pagkatapos ay tumigil siya. Umalis ka bago ko pa makuha ang pangalan mo. Ganap na tahimik ang kwarto. At pagkatapos ay dahan-dahan, parang larawang nagde-develop, naalala ko ang madilim na daan, isang sasakyan na kalahating nakabaon sa ditch, isang lalaking halos hindi makatayo. Naalala ko ang lamig. Naalala ko ang mga upuan sa waiting room, orange plastic. Naalala ko na iniisip kong mahuhuli ako sa shift at kinakalkula kung magiging reasonable ang supervisor ko. Ikaw yon, bulong ko. Ako yon. Umupo ako pabalik sa upuan. Hindi ko na iniisip yon muli. Nahuli ako sa trabaho. Binawasan ng supervisor ko ang sweldo ko at iniisip ko na ang buong bagay ay masamang martes lang. Para sa iyo siguro, sabi ni Ram ng mahina. Para sa akin, iyon ang gabi na nagdesisyon ako na ang natitirang buhay ko ay kailangang magkahulugan. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip mo. Iniisip mo, sweet story, Pedro. Bilyonaryong nagpapasalamat sa lalaking nagligtas ng buhay niya. Iiwan niya sa iyo ang pera. Mabubuhay ka ng masaya magpakailanman. Roll credits. Hintayin mo. Wala pa tayo malapit sa dulo nito. Kaya, pinapanood mo ako ng 39 na taon dahil sa pasasalamat, sabi ko. Pinahahalagahan ko yon ng totoo, pero Ram, ang negosyo ko ay hindi lang nabigo. Ang federal contract disputes ay hindi nanggagaling sa wala. Ang mga bangko ay hindi nag-freeze ng accounts overnight nang walang pressure mula sa isang lugar. Sumandal ako. Ang nangyari sa akin ay hindi bad luck, di ba? Hinawakan ni Ram ang tingin ko. Hindi siya umiwas at hindi siya sumagot kaagad na sa 61 na taon ng buhay ko ay natutunan kong iyon mismo ay sagot na. Hindi, sabi niya sa wakas hindi. Ang salita ay tumama sa kwarto na parang isang bagay na nahulog mula sa mataas na lugar. Ram, may 12 lalaki, sabi niya, kasama ako, bagaman hindi na ako aktibo. 11 pa, makapangyarihang mga lalaking gumagalaw ng mga bagay mula sa likod ng pag-aayos ng iba pang mga bagay. Nagpapatakbo kami ng isang bagay ng 30 taon. Isang pag-aaral, maaari mong tawagin, isang selection process. Isinara niya ang mga mata sandali. Bawat ilang taon, kinikilala namin ang isang kandidato, isang taong may karakter, tunay na karakter, hindi ang peke na uri at sinusubukan namin sila. Naramdaman ko ang lamig na nagsimula sa base ng gulugod ko at umakyat pataas. Inaalis namin ang lahat, patuloy ni Ram, sistematiko, maingat, negosyo, assets, seguridad, at pagkatapos ay pinapanood namin kung ano ang ginagawa nila sa mga labi,
kung sino sila kapag wala nang natitira na mapoprotektahan. Hawak ko ng mahigpit ang armrest ng upuan ko. Ang iba, sabi ko. Ang boses ko ay kontrolado. Ipinagmamalaki ko yon. Ano ang nangyari sa iba? Ang ekspresyon ni Ram ay lumipat sa isang bagay na mas mabigat. Ang ilan ay nagmakaawa, sabi niya. Ang ilan ay nagnakaw. Isang lalaki ay nawala ng buo. Sa tingin namin ay nasa kosta. Rika siya. Isang nagkaroon ng breakdown. Isang nagsu sa lahat ng naisip niya. Tumigil siya. Isang nagpatiwakal. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay hindi ang komportableng uri. At ako? Tanong ko. Ikaw? Sabi ni Ram, natulog ka sa sasakyan mo. Sabi niya ito na parang ang apat na salitang iyon ay nagpapaliwanag ng lahat. Na parang sila ang sagot sa tanong na tinatanong ng universo sa loob ng dekada. Hindi ka nagalit, sabi niya. Hindi ka bumagsak. Hindi ka naghanap ng sisihin o ng taong ililigtas ka. Ikaw lang, hinanap niya ang salita, nagtiis ng buo ang iyong dignidad. Parang isang lalaking naintindihan sa malalim na antas na ito ay hindi ang dulo ng kanyang kwento. Mahigpit ang pangako. O siguro masyado lang akong pagod para maghiwalay. Siguro, sabi ni Ram. Pero ang pagod na lalaki na walang dignidad ay hindi humahawak sa sarili ng tulad ng paghawak mo kagabi. Pinanood ka ni Jerry ng 3 oras bago siya kumatok sa bintana mo. Dahan-dahang inikot ko ang ulo ko. Pinapanood ako ni Jerry buong gabi mula sa isang disenteng distansya. Iyon ay hindi gaanong nakaka-comfort gaya ng iniisip mo, Ram. Inabot niya sa desk ng maingat, ang paggalaw ay nagkakahalaga sa kanya ng isang bagay, at kinuha ang isang selyadong envelope. Inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin. Iyon, sabi niya, ay isang letter of introduction sa iba pang 11 na lalaki. Ang aking mga abogado ay magfo-formalize ng lahat sa linggong ito. Ang will ay nagbibigay sa iyo ng controlling interest sa aking estate. Ang mga investment, ang mga ari-arian, ang impluensya, tumigil siya. At ang upuan, ulit ko, sa grupo. Ang aking upuan. Ang isa na nagdedesisyon kung sino ang susunod na kandidato. Tiningnan ko ang envelope pagkatapos siya. Gusto mo ba akong magdesisyon? Sabi niya, iyon ay iba. Tumayo ako ng dahan-dahan, naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang oak tree ay nakatayo sa liwanag ng umaga, sinauna at walang pakialam. Iniisip ko ang forklift sa probinsya, ang orange na waiting room chairs, ang flower bed ni Maggie, ang mukha ni Danny sa pintuan, ang headrest ng 2019 na buwik ng 2 oras ng madaling araw. Iniisip ko ang lalaking sinabi ni Ram na nagpatiwakal. Tumingin ako pabalik. Sino ang 11 na lalaki? Tanong ko. Tiningnan ako ni Ram ng may matalas at pagod na mga mata. Iyon, sabi niya, ay depende kung kunin mo ang envelope. Tiningnan ko ito na nakaupo doon sa mesa, maliit, cream-colored, tulad ng card na binasa ni Jerry sa akin kaninang umaga. Tiningnan ko ito ng matagal. Kung matagal mo nang nakikinig at gusto mo ng mga kwentong tulad nito na patuloy na dumating, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi ito ginagawa, pero iyon ang nagpapatakbo sa buong bagay. Kaya, salamat ng totoo. Kinuha ko ang envelope. Hindi dahil nagdesisyon ako ng anumang bagay, hindi dahil handa ako. Kinuha ko ito dahil ang kamay ko ay gumalaw bago pa matapos ng utak ko ang argumento. At sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa huling 72 oras, tumigil na akong magkunwaring ako ang namamahala sa sarili kong buhay. Mabigat ito, mas mabigat pa sa papel na dapat. Inikot ko ito. Ang pangalan ko ay nasa harap, nakasulat ng kamay sa tinta na napakadilim na parang permanente, parang isang desisyon na ginawa na ng isang taong mas kilala ako kaysa sa sarili ko. Pedro, sabi ni Ram ng mahina mula sa upuan niya. Bago mo buksan iyon, may isa pang bagay. Tumingin ako pataas. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang measured calm ay nandyan pa rin, pero sa ilalim nito ay may isang bagay na mukhang halos guilt. At sa isang lalaking gumugol ng 30 taon sa pag-inginyero ng pagkawasak ng buhay ng mga inosenteng tao sa ngalan ng character study. Ang guilt ay hindi maliit na bagay na masaksihan. Isa sa 11 na lalaki, sabi niya, ay may kasaysayan sa iyo na hindi ko alam nang ikaw ay napili. Bumaba ang temperatura ng kwarto ng 2 degrees.
O siguro ako lang iyon. Anong uri ng kasaysayan? Tanong ko. Natuklasan ko ito 4 na buwan na ang nakalipas. Nang malaman ko tumigil siya, pinisil ang mga labi. Binabago nito ng malaki ang kalikasan ng ginawa sa iyo. Inilagay ko pabalik ang envelope sa mesa. Ram, magsalita ka. Huminga siya ng dahan-dahan na parang isang lalaking nagpapalaya ng isang bagay na matagal niyang hinawakan. Ang kanyang pangalan ay Walter Bautista. Ngayon, kailangan mong maunawaan ang isang bagay tungkol sa pangalang Walter Bautista. Sa karamihan ng mga tao, si Walter Bautista ay isang pangalan sa isang gusali. Bautista Capital Group, headquartered sa Maynila, 32 ni floor. Pangalan sa brushed gold letters sa itaas ng elevator bank. Ang uri ng lalaking nagiging profiled sa mga magazine na iniiwan ng ibang mayayaman sa coffee table nila para mapahanga ang ibang mayayaman. Para sa akin, si Walter Bautista ay isang bagay na ganap na iba. Si Walter Bautista ay business partner ko ng 11 taon, ang original kong business partner bago naging Alvarez Construction ang firm. Bago ang lahat, nagsimula kami ng magkasama sa isang shared office space noong 2000 at isa na may 2 desk, isang printer na jam every 3rd page, at sapat na ambisyon para mapahiya kami pareho sa hindsight. Sama-sama naming itinayo ang pundasyon ng lahat ng mayroon ako. At pagkatapos noong 2008, 1 taon bago kami alis public, tahimik na ibinenta ni Walter ang kanyang stake, kinuha ang pera, lumabas, at hindi na tumingin pabalik. Walang away, walang falling out. Umalis lang siya. Tinawag itong lifestyle change. Sabi niyang gusto niyang pumunta sa ibang direksyon. Nagkamayan ako, hiniling ko ang mabuti sa kanya, at ginugol ang susunod na 14 na taon sa pagbuo ng lahat ng mag-isa. Iniisip ko na nabore lang siya. Mali ang iniisip ko. Si Walter ang nagdala ng iyong pangalan sa grupo. Sabi ni Ran 12 taon na ang nakalipas na siya ang nag-nominate sa iyo bilang kandidato. Narinig ko ang mga salita. Naiintindihan ko ang mga salita ng hiwalay. Sama-sama sila ay gumagawa ng isang kakilakilabot na bagay sa dibdib ko. Inominate niya ako. Ulit ko. Ang pangalan niya, ang lalaking kasama kong nagsimula ng kumpanya. Naupo siya sa kwarto kasama ang 11 makapangyarihang lalaki at sabi, sirain natin si Pedro Alvarez. At lahat ay tumango na lang. Hindi ganon ang pagkaka-frame. Ramen. Napakatahimik ng boses ko. Huwag mo akong i-manage ngayon. Isinara niya ang bibig, tumango ng 1 beses. Ang biyaya ng lalaking naiintindihan kung kailan titigil magsalita. Naglakad ako pabalik sa bintana. Ang mga oak trees ay nandyan pa rin, walang pakialam pa rin. Naiinggit ako ng malalim sa kanila. 11 na taon. 11 na taon ng pagbuo ng isang bagay na magkasama. Mga holiday parties sa bahay ko. Si Walter sa christening ni Danny na hawak siya na parang alam niya ang ginagawa. Si Maggie na nagluluto ng pot roast dahil lagi niyang sinasabi na walang nagluluto tulad ni Maggie. 11 na taon ng phone calls at handshakes, at ang tiyak na tiwala na umiiral lang sa pagitan ng 2 taong nagtayo ng isang bagay mula sa wala na magkasama. At sa buong panahon, may isang bagay sa kanya na tumingin sa akin at naisip, magkano kaya ang kaya nitong lalaking ito? Pinindot ko ang 2 daliri sa tulay ng ilong ko at huminga. Bakit? Tanong ko sa wakas. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit? Tahimik si Ram sandali. Sinabi ni Walter sa grupo, ikaw ang pinaka-genuinely mabuting lalaki na nakilala niya, sabi ni Ram. Sabi niya, at binibigay ko sa iyo ang kanyang eksaktong mga salita ngayon. Sabi niya, kung may makakasurvive nito at lalabas na malinis sa kabilang panig, si Pedro yon. Sabi niya ito na parang papuri. Tumawa ako. Hindi ko mapigilan. Ang tiyak na unhing, ano ba ang nangyayari? Tawa na tinawa ko sa sasakyan ko sa labas ng bahay ni Danny. Lumabas ito sa akin na parang isang bagay na nakalayas. Isang papuri, sabi ko. Sinira niya ang buhay ko bilang papuri. Hindi ko ito ipinagtatanggol. Mabuti dahil walang depensa para dito. Bumalik ako sa upuan ko. Umupo ako. Kinuha ko ang kape. Malamig na ngayon pero ininom ko pa rin dahil kailangan ko nang gagawin sa mga kamay ko. At iniisip ko, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa estate o will o 11 na lalaki o upuan sa mesa. Iniisip ko ang lalaki sa Costa Rica.
Iniisip ko ang isa na nagkaroon ng breakdown. Iniisip ko ang isa na nagpatiwakal. Iniisip ko ang lahat ng lalaking ito na tumayo sa gilid ng kanilang sariling labi at tumingin pababa at gumawa ng desisyon tungkol sa kung sino sila mula noon pataas. At pagkatapos ay iniisip ko si Walter Bautista sa 32 ni floor ng isang glass building na may pangalan niya sa gold sa itaas ng elevator. At iniisip ko ang envelope, Ram, sabi ko. Ano ba talaga ang ibinibigay ng upuan sa akin? Access, sabi niya, sa collective resources ng grupo, ang kanilang network, ang kanilang impluensya. Ang mga lalaking ito ay gumagalaw sa loob ng mga pader ng mga bagay. Government contracts, financial institutions, media, sama-sama, may higit na tahimik na kapangyarihan sila kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang taong pipiliin ko na subukan. Ang desisyong iyon ay ganap na sayo. Hindi ini-override ng grupo ang nominating member. Tumango ako ng dahan-dahan. Kaya theoretically, sabi ko, maaari kong inominate ang sinuman. Tiningnan ako ni Ram ng maingat. Sinuman at ang grupo ay gagalaw laban sa taong iyon ng sistematiko tulad ng ginawa nila sa akin. Hayaan kong umupo ang katahimikan doon sandali ng maganda at komportable, habang pinapanood ako ni Ram ng may matalas na mga mata at siguro ang unang tunay na kawalan ng katiyakan na naramdaman niya sa 30 taon. Gusto kong makilala sila, sabi ko lahat ng 11 ng personal bago ako pumirma ng anumang bagay o sumang-ayon sa anumang bagay. Maaaring ayusin yon at gusto ko si Walter Bautista sa kwarto na yon. Hinawakan ni Ram ang tingin ko. Pedro, hindi ako gagawa ng anumang dramatic, Ram. Ako ay 61 taong gulang at masakit ang tuhod ko. Hindi ako mag-flip ng mesa. Tumigil ako. Kailangan ko lang siyang tingnan sa mata. Maaari mo ba akong bigyan yon? Mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay tumango si Ram. 3 araw pagkatapos, naglakad ako papasok sa isang pribadong dining room sa 44th floor ng isang gusali sa downtown Maynila na hindi lumalabas sa anumang commercial directory. Floor-to-ceiling windows. Ang lungsod ay nakalatag sa ibaba na parang mapa ng lahat ng posible. Kung kilala mo ang tamang mga tao. Tumayo ang 11 na lalaki nang pumasok ako. Sila ay mas matanda, karamihan ay maayos na nakasuot sa tahimik na paraan na si Ram ay maayos na nakasuot. Ang uri ng mga lalaking mukhang background ng mahahalagang litrato. Tiningnan nila ako ng may halo ng mga bagay. Curiosity, assessment, isang bagay na maaaring respeto. At sa dulo ng mesa, mga kamay na nakakuyom sa harap niya, hindi gaanong nakakatugon sa mga mata ko. Si Walter Bautista. Nag-age siya. Pareho kaming nag-age. Silver na ngayon ang buhok niya, maikli ang gupit. Mas mabigat siya sa balikat. Matagumpay sa paraang naninirahan sa postura ng isang lalaki nang may sapat na taon ng pagiging tama sa mga bagay. Naglakad ako sa haba ng mesa. Dahan-dahan, walang nagsalita. Kumikinang ang lungsod 44 na palapag sa ibaba namin at walang nagsabi ng isang salita. Tumigil ako sa harap niya. Tumingin siya pataas at sa isang sandali lang, nakita ko ito. Sa likod ng lahat ng polish at silver hair at tailored jacket, nakita ko ang lalaking nakaupo sa harap ko sa isang desk na may jamming printer noong 2001. Nakita ko ang lalaking humawak sa anak ko noong araw na ipinanganak siya. Nakita ko ang isang taong gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad at nabuhay sa loob ng katotohanang iyon ng 12 na taon. Walter, sabi ko, Pedro. Matatag ang boses niya pero mahigpit ang panga. May utang ako sa'yo. Utang mo sa akin ang lahat. Sabi ko, alam nating pareho yon. Kaya, sasabihin ko lang ito ng isang beses at kailangan mong marinig ang bawat salita. Tumango siya. Inabot ko sa jacket ko at kinuha ang cream-colored envelope. Inilagay ko ito sa mesa sa harap niya. Hindi ko gagawin ito sa ibang tao, sabi ko. Hindi ako upo sa kwarto at pipili ng isang tao, isang tunay na tao na may buhay at pamilya at bahay na mahal niya at magdedesisyon na sapat siyang malakas para mabuhay sa pagkawasak. Hindi ko alintana kung gaano kalaki ang dahilan. Hindi ko alintana ang legacy nito o ang selection process o kung ano ang sinasabing ginagawa nito. Tiningnan ko silang lahat ng dahan-dahan, isa-isa. Hindi ninyo mapipili kung ano ang makakasira sa isang tao. Hindi ninyo magagawa ang tawag na yon. Ganap na tahimik ang kwarto. Ang lalaking nagpatiwakal, sabi ko.
Ano ang pangalan niya? Isang paghinto. Pagkatapos ay sabi ng isang lalaki malapit sa bintana ng mahina. Marco. Marco del Rosario. May mga anak ba siya? Katahimikan. May mga anak ba siya? 2 anak na babae. Sabi ng lalaki. Tumango ako. Kung gayon ay matatapos ito, sabi ko. Hindi lang para sa akin, ang grupong ito, ang prosesong ito, itong anuman ang tawag ninyo. Matatapos. Iyon ang kondisyon ko para tanggapin ang estate ni Ram. I dissolve ninyo ang selection process ng permanente. At kunin ninyo ang mga resources, lahat ng collective power at impluensya na ginugol ninyo ng 30 taon sa pagbuo at i-redirect ito. May mga lalaki at babae sa bansang ito na nawawala ng lahat ngayon nang walang kasalanan nila. Tunay na mga tao, hindi kandidato, hindi subjects. Inayos ko ang jacket ko. Gusto ninyong malaman kung ano ang binubuo ng mga tao. Pondohan sila, suportahan sila, panoorin kung ano ang itinatayo nila kapag may naniniwala talaga sa kanila. Masasabi niyon sa inyo ng higit pa tungkol sa karakter, kaysa sa pagkawasak kailanman. Walang gumalaw. Pagkatapos ay dahan-dahang, parang isang lalaking gumagawa ng desisyon na dapat ay ginawa na niya noon pa, inilabas ni Walter Bautista ang kanyang upuan at umupo. Inilagay niya ang ulo sa mga kamay at isa-isa, tahimik, umupo rin ang iba. Kinuha ko ang upuan ni Ram hindi para patakbuhin ang selection process. Wala na ang selection process. Kinuha ko ito dahil 11 makapangyarihang lalaki ay kakasang-ayon lang. Ang ilan ng kusang loob, ang ilan dahil napagtanto nilang wala silang tunay na alternatibo na maging isang bagay na iba. At may kailangang humawak sa kanila sayon. Isang taong tumayo sa mga labi at alam kung ano ang halaga nito. Isang taong natulog sa 2019 na buwik at nagising upang malaman na ito ay ang simula at hindi ang dulo. Namatay si Ram 11 araw pagkatapos. Tinawagan ako ni Jerry. Nagmaneho ako patungo sa estate at naupo sa wingback chair sa tabi ng bintana sandali. Kaming dalawa lang sa kwartong iyon na amoy leather at bulaklak 3 pinto ang layo. Iniisip ko ang madilim na daan noong Pebrero. Isang lalaki sa ditch. Isang bata na huminto dahil hindi niya alam na huwag. Iniisip ko kung paano ang pinakamaliit na sandali ay laging ang mga nagdedesisyon sa lahat. Tungkol naman kay Danny, tinawagan niya ako 6 na linggo pagkatapos ng umagang iyon sa Naperville. Narinig niya paano man ang mga bagay na ito na naglalakbay na ang mga kalagayan ng kanyang tatay ay nagbago. Tatay, sabi niya, iniisip ko ang nangyari at gusto ko na, Danny, sabi ko, mahal kita. Ikaw ang anak ko at hindi iyon magbabago. Tumigil ako, pero kailangan mong umupo sa ginawa mo ng kaunti pang oras bago tayo mag-usap tungkol sa paglampas dito. Kaya mo ba yon? Mahabang katahimikan. Sabi niya. Iba ang boses niya, mas maliit. Kaya ko yon. Mabuti, sabi ko. Tatawagan kita sa Pasko. Binaba ko ang telepono. Sa labas ng bintana ng bagong opisina ko, 32 ni floor, ibang gusali, walang gold letters. Hindi ko kailangan. Gumagalaw ang lungsod ng parang laging gumagalaw ang mga lungsod. Urgent at walang pakialam at puno ng mga taong isang masamang martes na lang mula sa pag-alam kung sino talaga sila. Alam ko kung sino ako. Kinuha ko ang 61 na taon, isang bumagsak na negosyo, isang foreclosed na bahay, isang lubos na hindi komportableng upuan ng sasakyan, at isang namamatay na bilyonaryo na may Manila folder na puno ng buhay ko. Pero alam ko, at minsan lang, ang rock bottom ay hindi kung saan nagtatapos ang kwento mo. Ito ang kung saan ito sa wakas ay nagsisimula ng maayos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa higit pang tunay, raw, at family-centered na mga kwento. At gaya ng laging, salamat sa pagiging bahagi ng sphere na ito.